Ayan, magandang hapon mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Q TV. Kamusta kayong lahat? Ang video nito mga Q na ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang ginawang pagtatawas ni Ma'am Gloria Escoto dito po sa pagkawala ni Joras Flores mga Q. So, nagkaroon din po siya ng pagbabasa ng tarot card about dito sa pagkalunod ni Joras Flores. Again mga Q, disclaimer lang, ang mapapanood ninyo ngayon ay ito rin po nating opinion nila sa pagkawala po ni Joras Flores. Hindi naman nila sinasabi mga Q na paniniwalaan natin sila 100% na sa atin pa rin po yung desisyon kung maniniwala tayo sa kanila o hindi mga Q. Ito mga Q, panoorin niyo po. So, ngayong gabi na to mga loves ko, ang ating babasahan ay si Joros. So, maraming nagtatanong sa akin kung ano na nga ba ang nangyari kay Joros, kung makakita pa ba siya. So, ngayon mga loves ko, tignan natin ang kanyang baraha. Tignan natin kung nasan siya, kung ano nangyayari sa kanya, or kung ang kanyang kaluluwa ba ay nakauwi na sa kanilang bahay. So, basahan po natin si Joros. Ang kanyang pangalan po ay Joros Flores. So, tingnan natin, Joros Flores. Ayun, sagutin mo kung ano, nasan ka, ano, kamusta ka ba, or whatsoever. So, tingnan natin yung cards niya. So, sa barahan niya mga loves ko, kung makikita nyo dito sa cards na to, masasabi ko na si Joros ngayon, sabihin na natin na siya ay nasa bahay na nila. Siya ay, itong cards na to, nagsisignify ito mga loves ko, na parang nagbabantay siya o nakatambay siya sa mismong bahay na nila. So, dito love sa cards na to, parang ang tanging ginagawa na lang niya ay binabantayan siguro ang kanyang mga magulang o mahal sa buhay, o kung may kapatid siya, ang kanyang kapatid. Kung ano man yung nangyari sa kanya, masasabi ko mga loves ko, natanggap niya na to. So, mahirap, pero ito ay kanya nang tinanggap. Nag-aalala lang siya sa mga tao sigurado na nag-aalala rin sa kanya. So, ito yung kanyang ina. Ganun pa man, ay masasabi ko mga loves ko na itong si Joros ay oo, malungkot dahil siya ay nawala na, pero at the same time, kung nasan man siya ngayon, dito sa baraha kasi lumabas siya sa cards na siya ay nasa bahay na. Kung makikita niyo yung death card, tanggap niya na kung ano ang nangyari sa kanya. So, dito sa cards na to, parang sinasabi niya na walang may kasalanan, kundi siya lang. May mga pagsisisi o pag-iyak, pero ito ay kanyang, syempre bilang hindi pa handang mamatay, kaya ganito ang kanyang emotion. So, dito siguro sa cards na to, masasabi ko na siya ay babala na lang. Kumbaga parang, wag nang magpupunta doon o wag nang gagawi sa tubig na yon. And if ever, kung sakali man, siya ay nanghihingi na lang ng dasal sa ating lahat o dun sa mga nagmamahal sa kanya. So, kung nakikita niyo dyan, yung mga wands, yung cups, yung lahat sila ay naka-reverse. So, ibig sabihin mga loves ko, na masaya na siya kung nasan man siya. Sa dami ng nagmamahal sa kanya, sa dami ng nagdadasal, siya ay masaya na. Ngayon, kung tatanungin nyo kung siya ba ay lalabas pa, wala na pong Joros na lalabas. Hindi na po siya lalabas. Basta po, kumbaga, hindi man niya po ganun katanggap, pero, o sabihin na po natin na hindi niya ganun tanggap yung pagkamatay niya, pero dito sa barahan na to, parang gusto niyang ipasabi na okay na siya, and handa na siyang umalis kung sakali. So, ayan, nag-aalala na lang siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Pero dito sa barahan na to, parang sinasabi niya na wag na silang malungkot. Dahil siya naman ay nandun lang mismo sa may bahay nila.
So, ayan mga loves. Siguro, dito kasi panay ang labas ng pentacles eh. So, maaaring gagabayan na lang niya ang mga tao o ang pamilya niya. So, kumbaga magiging tagabantay para maproteksyonan and also para hindi siya parang hindi maloko ang family. So, ayun mga loves ko, dito sa mga huling basa ng baraha, parang sinasabi na lang ni Joros na okay na yon. Ang importante, nakauwi siya sa kanilang bahay. So, natagpuan niya, natuklasan niya. So, handa na rin po siyang tumawid kung sakali. Dahil tulad nga ng sabi ko, ito po ay tanggap niya na. So, ayan. Parang dito sa cards na to, sinasabi ni Joros na kailangan nang bumalik sa tamang o sa dapat na sirkulasyon yung buhay ng kanyang pamilya. Kasi parang dito sa cards, sinasabi niya na may mga kapatid pa na parang ayaw niya mag-suffer. So, ay mga loves ko, hindi naman na din siya naghahanap ng tawag ito, justice. Kasi aksidente naman talaga ang nangyari. Kaya, parang dito sa baraha, pinararating niya na okay na siya. At handa na siyang uulitin ko uli, umalis o tumawid. So, kung itatanong nyo, kamusta siya ngayon, ang kaluluwa po niya, uulitin ko uli, ay kasama na po ng mga mahal sa buhay niya. Nasa may loob na po ng bahay nila to. Pero ang katawan po niya, siya na rin po ang nagsabi na, kumbaga, hindi na siya makikita. So, ayan mga loves ko. Hindi ko sure kung ano yung mga gusto nyong itanong. Pero sigurado, ang unang tanong na siguradong tatanungin nyo ay, nasan ba talaga ang katawan niya? So, dahil cards to ni Joros, tignan natin kung sasagutin niya tayo sa tanong. Siguro, ang tamang tanong dito is, dahil barahan niya to, makikita ka pa ba? So, sa cards, parang ang sagot niya is hindi na. So, ayan. So, kung tatanungin natin, nasa kabilang mundo ka ba? So, sa baraha, sinasabi din niya na wala. Kung wala ka sa kabilang mundo, nasan yung katawan mo ngayon? So, kung makikita nyo, Knight and 7 cups, 6 cups, so, parang sinasabi niya dito na wala na yung katawan niya, pero yung spirit niya, nakikita niyo to, ay kasama na ng pamilya niya. So, possible, saan ka makikita kung sakaling naghahanap pa sila ngayon. So, dito sa cards na to, kung makikita nyo, the sun, the star, so, ibig sabihin ito, malayo na siya. Hindi na natin siya makikita or hindi nyo na siya makikita. Doon sa mga naghahanap, hindi nyo na siya makikita. Mismo siya na yung sumagot ng cards niya. So, kung makikita nyo yung pentacles nito, parang sinasabi niya, nag-aaksaya na lang kayo ng oras kasi nga, malayo na siya. Malayo, o kaya ibig sabihin niya, siguro dyan, wala na siya. So, kumbaga, bumalik na sa normal na pamumuhay. Wag nang, kung nakikita nyo yung 3 of Pentacles, yan ay hanap buhay. So, siya, wala na siya. So, parang sinasabi niya dito o ina-advise niya na bumalik na kayo sa mga kanya-kanya nyong trabaho o kaya hanap buhay. So, intindihin niyo yung sarili niyo. Mabait na bata to kung ganito to. So, magpapakita ka pa ba? Kasi sabi mo, malayo ka na eh. Tingnan natin kung may lilitaw pa ba kahit damit ni Joros. So, sa cards, talagang sinasabi niya na malayo na siya. Wala na. Hindi na lilitaw. Spirit na lang. So, tignan natin kung anong gusto niya or may gusto ka bang ipahatid. Dahil cards nga to ni Joros, tingnan natin. May gusto ka bang pahatid sa magulang mo, Joros? So, dito sa barahan na to, kung makikita nyo may justice, ang gusto niyang ipahatid sa family, yun ang hustisya sana yung pagkamatay niya. Kaya lang kasi, paano siya bibigyan ng hustisya kung ito naman ay aksidente, di ba? Pero, ganun pa man,
ayun, dito sa pangalawang cards na to, parang sinasabi niya, masakit man yung nangyari para sa ina ha. Masakit man yung nangyari para sa iyo, pero kailangan mo nang harapin yung buhay ninyo. So, parang sinasabi dito ni Joros na huwag ka nang mag-aksaya ng oras or panahon. Intindihin mo naman yung sarili mo, o kaya yung pamilya mo, o kaya yung mga anak mo. Dahil si Joros po, ang espiritu po niya ay nasa bahay niya na. So, dito sa cards na to, parang sinasabi niya, sa pighati na nararamdaman ng kanyang mga magulang o mahal sa buhay, mas nahihirapan siya. Or parang ito yung nagiging way na nahihirapan siyang makamove on. So, ayan, parang dito sa cards na to, sinasabi din ng barahan ni Joros na labanan yung kalungkutan, and then, maging masaya na lang, or siguro itong pagiging masaya na to is sa future to. Siyempre, sa ngayon, ang pamilya ay hindi pwedeng maging masaya dahil nga sa pagkawala niya. Pero, ganun pa man, parang ina-advise dito ni Joros na unahin na ang sarili para sa kanya rin. Kumbaga, siguro ang sinasabi niya dito, o ang sinasabi ng baraha, ay intindihin naman ng magulang yung mga sarili nila. Kasi pag nakikita niya na parang umiiyak, o naninimdim yung parents niya, gusto niyang ipasabi sa inyo na siya rin ay nalulungkot. And mas parang nahihirapan siyang tanggapin kung ano ang nangyari sa kanya. And then, para sa ina, kung makikita mo yung cards dito, pinapasabi sa ni Joros na so siguro mahal ka ng bata na to. Sabihin natin na mahal ka ng bata na to. And kung ano man yung mga naging kasalanan niya, or yung pagiging matigas ang ulo niya, nanghihingi siya ng tawad. So, ayun. So, ayan, para sa magulang uli, gusto kong sabihin na sinasabi po niya uli, intindihin niyo na daw po ang inyong mga sarili. Dahil kung kayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, triple yung kanyang nararamdaman. So, ayan mga loves ko. Nahihirapan siya every time nakikita niya yung magulang niya na parang hirap din. So, parang ipinararating ni Joros dito sa cards niya, tanggapin na po para po siya ay makatawid na rin. And pinasasabi niya na mahal niya kayo. At nanghihingi din siya ng tawad sa katigasan ng ulo. Pero dalangin niya na kayo ay umasenso kung sakali po. So, yun yung sa cards ni Joros. So, siguro mga loves ko, actually medyo naguguluhan din ako sa barahan niya. Pero syempre, bata kasi itong kinakausap natin. Kaya siguro ganyan, paiba-iba yung sinasabi niya, paiba-iba yung bukas ng baraha. Pero ang main concern niya dito is yung family, na parang mag-move on na. And then, para siya rin po ay hindi na malungkot, and para siya din ay makatawid na. So, ayun mga loves, sana nasagot ko yung tungkol kay Joros. So, sa kanya na po mismo nang galing, kung sakali hindi na po makikita ang katawan niya, itigil na po ang paghahanap, at kumbaga sinasabi niya dito sa cards na siya naman po ay nakauwi na spiritually sa loob ng bahay nila. O, nandiyan na siya sa may bahay nila kasama ng mga magulang. Kaya po, ayun, siya na rin po ang sumagot na hindi na makikita ang kanyang katawan dahil ito ay nasa malayong lugar na. So, ayun mga loves ko, sana naliwanagan yung kay Joros, di ba? Kasi maraming speculation na lumalabas eh. Pero ito ang aking death card. Ito ang nagbabasa sa mga taong namatay na. Kaya, ayun, binuksan ko siya uli ngayon para basahin natin si Joros. So, sana patahimikan na po natin siya. And uulitin ko, mag-alay na lang po tayo ng bulaklak sa dagat, sa ilog, para po ang tawag dito maging payapa. And para matulungan na rin po natin si Joros na makatawid. So ayun mga loves ko, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. And maperang gabi sa inyong lahat.